Siguro po, Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Yes, Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito. Ito yung merkado. Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Ang sinabi ni Pangulo, hindi daw magbibigay ng fuel ang ibang bansa. Hindi tayo bibigyan sa ibang bansa. Kaya pala ganito, walang nagtitimo ng krisis. Hindi, Bakit ganon? Teka, ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa isang linggo. Tapos half day pa yung secretary mong pumasok kanina. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nag-warning na. Bumaliktad na si Marcoleta at Legarda. Malaking gulo to, nagdeklara na. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, gustong sisihin ni Senador Rodante Marcoleta ang Amerika matapos kumampi si BBM kay President Trump. Kaya nadamay tayo sa gera. Hindi daw sana tataas ang presyo ng petrolyo kung sa China lang sana tayo kumampi at bumibili ng gasolina. Gumagatong pa si Senador Loren Legarda para may ganti niya kay Sharon Garin, ang anak niyang si Congressman Leviste, matapos gustong pagmultahin at ipasara ang kanilang kumpanya. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si President Bongbong Marcos nag-warning na. Bumaliktad na si Senador Rodante Marcoleta at Senador Loren Legarda. Malaking gulo to, nagdeklara na. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Bakit po tayo pumupunta hanggang pati po yung Latin America po, gusto pa nating puntahan at ang Amerika? Siguro po, Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Secretary. Yes, Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito. O titingnan mo ngayon, nagkakahirap-hirap tayo ng kung paano natin sasagutin lahat itong mga pinagtatatanong natin ngayon. Yes, Mr. Chair, we will inform the oil companies. Maliwanag naman po na, at pinacheck ko rin po, nagkakatugma naman po. Kaya hindi ko maintindihan paano po nangyari after 2 weeks, 121 pesos ang isinikad ng presyo mula sa 55. Hindi ko po masyadong maintindihan kung paano po nanahimik tayong lahat, hindi man lang natin kinu-question, hindi man lang natin i-review. Pwede po nating pag-usapan industry players, bakit po naging 120, bakit hindi naging 56 na lang, or 57 or 58? Bakit po lumundag sa napakalaki? 120% po ang sinikad po ng presyo. Hindi man lang tayo nag-initiate po ng pagtatanong. Salamat po, Mr. Chair. thank you, Senator Marcoleta. And with that, Senator Marcoleta. Mr. Chair, I beg to disagree that the government is helpless under the regime of the regulation. Kasi in the regulation po kasi is dictated the market forces. Wala naman pong problema doon . Ang sinasabi ko, Singapore offers this is the market-driven price now. Nakalagay po rito either FOB or CIF nandito. So anong pinagbabasihan nila? Yun ang tinatanong ko, bakit after 2 weeks sumikad ng 120%? Which is not only arbitrary, parang very highly unusual na mangyayari yun. So tinatanong natin, helpless ba ang gobyerno na kung ano yung sinabi ng let's say, oil company? Yun na yun. Wala ba tayong man lang na initiative that tama ba? Is it dictated purely by market? Baka hindi. Pag nireview natin ang market, hindi. So papayag sila. Teka muna, deregulated tayo. The regulation is based on the dictates of free market. So hindi mo sinunod. So sinasabi lang natin, ito yung merkado . Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Meron tayong PCC, Philippine Competition Commission. Pwede naman siyang pumasok po dito para makita niya, ang competition kasi is also market-driven.
So wala po akong nakikita na inconsistent dito in order to protect the interest of the country. I don't think DOE is helpless. Hindi po pwede yung 55 pesos after barely 2 weeks, naging 121 pesos. Wala man lang tayong check. Meron na, nag-check nga po ako eh. Sarili ko na lang po para makita po natin talaga because I really cannot believe na lumundag siya ng napakalaking ganun. Unless na kumukuha sila sa Strait of Hormuz talaga. Wala kayong, hindi naman po pwede yun. Mr. Chair, Yes, Secretary Green. as per international market on the MOPS, between before and up to today, gasoline increased by $79.42, Mr. Chair. Diesel increased by $168.13. And those are combined with all our calculations. Kaya doon po yung base, how much was the increase, and then the increase is being estimated as to the pump price. So anong madadagdag sa linggo na yun, doon po yung basis nito. It's not like the Bureau does not look at it. Check naman nila. But and how we compute that is based on what is traditionally being done, which is the replacement cost. That's an accounting practice. Kasi pag umakyat yung presyo, if you allow them lang half the price, then they won't have enough kasi to replace that. So yun yung po yung logic niyan para to put it simply. Pero our monitoring follows naman. May mga benchmarks naman kami. Hindi naman yung pinapabayaan lang and then we let them. Because once we see an irregularity, pinapa-report din namin. The administrative or the criminal or the civil part, wala kaming powers doon, no? Pero we can monitor and we talk to them naman, and then they correct it if there's something wrong, or we accept it if they can justify. Pero hindi po, ayoko nang sabihin no, hindi po, wala pong ginagawa yung DOE dyan. We constantly monitor, halos every day, every hour na ngayon, para ma-monitor yung maps po. Kasi doon nakapeg ang presyo natin. But if there are prices that are lower in the international market, then we can explore the sources and also reconsider the replacement cost or the pegging of the price on the maps, Mr. Chair. Yung po kasi sinasabi niyong maps. Ano pong reference na pinag-uusapan natin? Kanina po yung USEC nagsalita, Dubai Plots. Hindi po natin pinag-uusapan ng Dubai Maps eh. Irrelevant po yun sa usapin. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi ko po sa inyo, yung price po sa Singapore na nandito ngayon. Bakit po pinipilit natin? Why are we monitoring the maps? Kung kani-kanino, kung Dubai or kung saan. Ang sinasabi ko po, ito na po yung dictated price sa Singapore sa tangke po ng dalawang malalaking refinery sa buong mundo. Petronas and Rotterdam. Ano po yung minomonitor pa natin? Mr. Chair, the MOPS is the best assessment for price discovery. So, itong plots is a firm na itinayo for the longest time. Ang trabaho niya ay mag-assess doon sa mga spot market, mga mercantile exchange. Doon niya nakikita ang presyohan average for the day. So, marami hong products kasi Dubai, isa din yan na naging popular na hub, and historically, siya na talaga ang hub for the Middle East. So, minomonitor ni Platts at nire-record niya for the day yung price, including yung finished products which starts from gasoline, diesel, kerosene. What our secretary mentioned na tumaas po ang gasoline in a matter of 3 weeks from $78 per barrel to $158 per barrel was the product itself, yung gasolina na po. And then the diesel increase ho in a matter of 3 weeks from $92 per barrel to $260 per barrel, or $168 per barrel increase in a matter of 15 days. In percentage ho, yung diesel price na yan, in a matter of 15 days, umingkris ho ng 182%. So, that's the reason, it's like
a price, a triple increase. Pwede mo bang i-disaggregate yung maps mo? Anong bansa yung sinasabi mo? Hindi ho ito. Hindi niya nakikita yung Singapore. Ito yung mga ito yung price na trades. sinasabi ko, pinipilit mo yung indicators ninyo, i-disaggregate mo para magkaintindihan tayo. Saang bansa yan? Halos lahat ho na nag-i-enroll doon sa Hindi nga ganun eh. Kung ang indicator mo yung maps, na indicative halimbawa yung galaw sa buong mundo halimbawa, hindi yun ang pinag-uusapan natin eh. Kung ano talaga yung presyo ng mga refineries ngayon na Mr. nandun sa Chair, Singapore. we can produce the detail. Kukunin talaga namin yung per hour, per minute transaction. But the mean is the mean, the average for the day. Yun lang naman ang nilalabas in the end ng plots. Yeah, but it is not consistent with what is the price in Singapore now ng mga tangke ng mga refineries. Alin ang susundan mo? Yung indicative na trend ng maps o yung actual price that dictated by the tanks in Singapore? Mr. Chair, it's a platform where the buying and tradings are happening. Naka-record ho yung nagbabay, nagtitrade. And then, they end up getting the mean, the average for the whole Well, day. actually, I'm sorry, but actually that is the usual argument used by the oil companies. I'm sorry, sinasabi ko lang, kung ito yung pinepedel nila, ito naman ang bili na tayo ng bili, hindi tayo magkakaintindihan. I am sure ang sinasabi mo are supplied by the oil companies. Am I correct? We do have a subscription, Yeah, but Mr. Chair. Sa oil companies The oil nang galing companies yan. are also subscribing the Yan same. nga galing yan, di ba? The same. Yung binabasa mo, galing sa oil company. Well, there are two known assessment firms. Mayroon ho tayong, ano yun, Yusef, yung isa? Yung ini-introduce sana natin. The Argos. Pero medyo mas sikat ho talaga yung maps, kaya yung plots. So we use the plots. But the other choice is to go to the platform of Argos. So pwede naman ho doon. Pero because it's highly commoditized, there's no such thing anymore na nagtatawagan na ho yung mga trader. Doon na lang ho sila nagtitingin doon sa platform for trading. Ginagamit nga natin, kung maps ang sasabihin mo, yung mean of plots, Singapore. Maps din ito eh. Hindi ko maintindihan ba't pinipilit nyo pa yung ibang maps. Singapore nga yung sinasabi ko eh. Ito yung reference natin eh. Ang sinabi ni Pangulo, hindi daw magbibigay ng fuel ang ibang bansa. So kailangan tayo full tank round trip. O kaya lang mabigat yung eroplano. Pero tayo, sinasabi nyo ay sapat ng 2 buwan. Yung dito, kung hindi tayo bibigyan sa ibang bansa. In short, sapat sinasabi nyo. Pinipilit yung sapat. Sapat pa po siya ngayon. Sapat. Sabi Yes. nyo 2 buwan. Sapat pa po siya ngayon. Ngayon, ang issue lang doon sa pagpapa-refuel niya ng eroplano doon sa kabilang bansa. Na hindi may sila sarili magbibigay sa atin. Ganun po yung, yes. Ganun po yung Yeah. pagkakaintindi ko. Mr. Chair. Okay, thank you. Teka, ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa 1 linggo. Tapos half day pa yung secretary mo pumasok kanina. Okay. Kaya pala ganito, walang nagtitimo ng krisis. Hindi, Bakit ganon? hindi po. Hindi, kasi sabi nga nyo, so sinasa puso nyo yung pagtitipid. Kaya 1 day lang in a week ang pasok nyo. Actually, ma'am, Oh, lahat sila, almost lahat talaga, ask me for exemption. But they really have to say that they cannot perform their functions under the flexible working arrangement. mahirap talaga. Mahirap Pag po wala kang talaga workstation, no. Ang ERC, kayo rin? Once a week lang? We have once a week, Mondays for the flag and then the tasking, and then Tuesday to Thursday, those that are needed in the office, they should report, and Fridays work from home. Ganun, ang luwag-luwag. Okay, Senado, hindi tayo gagaya sa kanila, ha?
Okay. I hope the other agencies, ganyan din ba kayo? Kasi we're frontliners, ha? Meron bang ibang ahensya ng gobyerno maliban sa DOTRC na once a week lang pumapasok in the office? Oh, wala. Okay. Senado, wag na kayong managinip. Oo, di ba? Mga taga-Senado ba dito? Sige. Okay. Sige, thanks. Thank you. Bakit naman bukod tanging DOTRC ang once a week? Hindi ko naintindihan. Bakit kayo, bukod tangi ang once a week pumasok sa opisina, kayo pa ang pinakamahalaga sa krisis? Or mas epektibo, convince us, mas epektibo kayo nagtatrabaho sa bahay. Pero ikaw na mismo nagsabi, it doesn't work eh. It doesn't work. Sabi nga ni Elon Musk, it doesn't work, right? The work from home. Go ahead. It works for some of the units, but not all. Specifically, my team sa resiliency, we have to be together. Yes. Yeah. But ito nga po, yung office naman namin has its own separate solar and battery powered. Parang may Sino ganun nga po kami. nag-isip ng once a week? DOE yung bukod tangi, lahat pala sila hindi. Kala ko buong executive na yun, once a week lang pumapasok eh. Bakit nyo naisip yung once a week lang kayo pumapasok? We're looking at the flexible working arrangement and we're computing kung ilan po yung nababawas at tinatrack din po namin yung productivity ng bawat unit. Sige. Kung yun ang nais mo sa buhay niyo. Sige. Okay. Thank you, Senator Lar. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.